OKC ang kontrabida, Spurs naman ang bida. Sa ngayon mga idol, base sa obserbasyon, itong OKC Thunder ang tinatanaw na kontrabida sa series nila laban sa San Antonio Spurs. Samantalang ang Spurs naman ay yung parabang hero, parabang yung bida, ang good guy sa kanilang dalawa. Bakit nga ba itong OKC ang kontrabida? Marami po ang galit sa kanila dahil sa kanilang fall baiting, sa hindi paglalaro ng patas, sa hindi paglalaro ng malinis. Flopping doon, flopping dito, pisikalan doon, pisikalan dito. Si Chet Holmgren gustong apakan si Wembanyama para hindi ito makalaro, samantalang si Hartenstein ay nangahablot ng buhok. Samantalang ang Spurs naman ay yung tipong kupunan na minamahal ng karamihan, yung good guy, yung bida, sapagkat malinis silang maglaro at sila yung inaapi sa series na ito. Pero sa huli mga idol ay hindi na po nagpaawat ang Spurs at kanilang pinisikal na din ang OKC Thunder. Sa ngayon mga idol ay masayang-masaya ang majority ng mga NBA fans sapagkat natalo ang kontrabida at nanaig ang bida. Kaya ganoon na lamang sa ngayon mga idol ang turing ng mga NBA fans sa kanila ngayon. Siyempre, idagdag mo na mga idol yung mga Salesian sister ng San Antonio Spurs na patuloy na dumarasal para sa kanilang kupunan. Kaya nabu-view talaga bilang kontrabida o villain itong OKC sa kanilang series. Sa ika-8 beses na pagkakataon ay mayroon pong panibagong NBA champion sa NBA. 2019 Spurs, sa kasunod Lakers, sa kasunod Milwaukee Bucks, sa kasunod Golden State, Nuggets, Celtics, OKC at ngayon Knicks at Spurs naman. So bali mayroon pong bagong NBA champion. Wala dyan ang nakadepensa sa kanilang titulo. Tanging ang Golden State Warriors lamang mga idol ang nagkaroon ng back-to-back NBA Championship way back 2017 and 2019. And ever since ay wala pang nakakagawa nun katulad ng ginawa ng Golden State Warriors mga idol. Sa ngayon kasi ay nahihirapan na po yung ibang kupunan na mag-compete. Itong OKC Thunder nga, malakas sila pero nasungkit pa sila nitong San Antonio Spurs. At idagdag mo na yung mga apron na ipinapataw ng NBA sa mga kupunan para maiwasang bumuo ng super team. Katulad ng Boston Celtics na nerf ng NBA mga idol. Totally pwede ka naman na mag back-to-back championship. Kaya naman yan. Pero mahihirapan ka lang. Dahil sa ngayon, kung mayroon kang best player sa susunod ng mga taon ay posibleng hindi na dahil papataas ng papataas yung kanilang kontrata. So, ang gusto kasi ng NBA mga idol ay magkaroon ng patas na kompetisyon. Hindi lang yung isang team ang malakas. Pero kung magagawa mong magkaroon ng dynasty, aba okay yan. Pero ever since ay wala pang nakagawa sa ginawa ng Golden State Warriors na nagkaroon ng back-to-back championship.